Hello everyone! Welcome to my channel, Doc Ananis Vlog, and welcome po dito sa aking sasakyan. Ayan, samahan niyo po ulit ako mga kapatid at kwentuhan ko po ulit kayo. At ang ikwento ko po ngayon sa inyo ay continuation po ito ng aking buhay ko chismis po. Di ba mga kapatid, nung namatay nga yung tatay ko ay 2 years old lang ako. Yung nanay ko walang alam. So yung nanay ko naglagalag, kaya napunta po kami sa aming lula. Ngayon, yung aming lula po ay sobrang tanda na. Yung lula ko po ay sobrang mahirap din. Wala po kaming pagkain. So ngayon, yung lula ko po mga kapatid, tuwing araw yun nawawala sa bahay namin. Pero pagbalik niya po may bigas na mga kapatid. At hindi niya po kami, umaalis po siya nang hindi niya pa kami napapaliguan. So talaga mga kapatid, kami po ay nangangamoy. Ayan, nangangamoy. Meron po kaming kabaryo. Hindi po namin siya kapitbahay, pero aywan ko ba bakit init na init talaga yung loob niya sa amin magkakapatid. Kasi kami po ng bunso namin ay tinatawag niya lagi na, gagamitan ko po ng salita namin ha. Ganito yung laging sinasabi niya tuwing nakikita niya kami. Ini nasab inin mga bahuer, pangalipaer para bagayot, kaluod. Ayun. Ayan, ganun yung salita namin mga kapatid. Ibig sabihin po ay andito na naman itong mga madudungis at madudumi at mga mababaho na mga bata nakakasuka. Ayun, yun ang sinasabi niya lagi sa amin. Kasi di ba mga kapatid, kahit malapit yung bahay kasi ng lola ko, sa tabi yun ng ilog eh. Wala po kaming mga ligo magkakapatid. Wala pong ligo ang ako at saka yung kapatid ko madalas. Di ba mga kapatid, sa probinsya, lalo na sa baryo, di ba uso yung mga saging at saka yung mga kamutihan. So para makatulong po kami ng kapatid ko sa lula ko, kasi yung lula ko pag dating ng bahay may bigas na eh. So ay, may bigas kami, wala naman kaming ulam, kaya naisip namin ng kapatid kong bunso na tara manguha tayo ng saging, yung puso ba ng saging. Di ba kapag maliit ka, akyatin mo nga eh, tapos kukuha ka ng pagsungkit-sungkit, yung siyempre yung dagta tumutulo-tulo na sa mukha mo at saka sa ulo mo. Ngayon, pagdating po ng lula ko, di ba may bigas na kami, paulit-ulit ako. Ayan, may bigas na po kami, tapos yung puso po na nakukuha namin, lalagain po yun ng lula ko, himay-himay niya, tapos isawsaw po namin yun sa suka at saka asin. Ngayon, madalas po, ang kinukuha namin yung hapon namin ay mga dahon ng kamote. Di ba masyadong madagta po yung mga kamote? Kahit naman bago yung damit mo, di ba mas maganda, masarap suotin yung bago ang damit. Ayan, bago yung damit namin, susuong-suong kami ng kapatid ko doon sa kamutihan para manguha po ng mga dahon ng kamote. Kasi pang ulam nga namin, mas madalas yun ang ulam namin na dahon ng kamote at saka asin suka, ganun. Ngayon, yung aming, hindi naman namin siya talaga hindi naman talaga namin siya kapitbahay, pero aywan ko ba kung bakit tuwing nakikita niya kami, galit na galit talaga siya sa amin, kasi nga ang babaho nga daw talaga namin. Yung mga damit po namin, mga dagtain. So ngayon ito may nangyari pa mga kapatid, pero actually madalas po talaga siya mangyayari kasi di ba yung uncle ko kasi mga kapatid, yung uncle ko merong nipaan. Aywan ko kung alam mo yung nipaan, basta yung nipaan po. Yung nipaan kasi, may mga ganon yun eh, yung dahon, may tubig doon. Eh may mga ano yun, may parang mga alimango ba, pero mga maliliit, nakalimutan ko yung pangalan, pero yung mga maliliit siya, parang alimango or parang ganong alimasag. Kinukuha namin yun ng kapatid ko, sinusungkit-sungkit namin yun, nakakagat-kagat pa nga kami. So ngayon, syempre magkanda putik-putik ka buong katawan mo kasi di ba putikan yun eh. Ano yun eh, putikan talaga yun kasi ano yun, nipaan yun. Ngayon, nakakasalubong, aywan ko ba kung bakit din talaga namin nakakasalubong yung babaeng yun. Ngayon nakakasalubong naman namin yung babaeng yun. Naku, gigil siya kasi ang dudum. Tapos syempre yung daanan ganun, ay naku, ano talaga yan, liliko talaga yan doon sa damuhan, doon talaga siya dadaan kasi nga mga mababaho nga kami. Tapos mga kapatid, syempre mag-aral kami, wala kaming mga panty. Wala kami mga panty mga kapatid. Meron talagang, ay nako, merong bully talaga mga kapatid. Totoo talaga yung may bully din talaga mga kapatid. Ano? Kasi yung bully na yun, kamag-anak pa namin yun daw. Kamag-anak daw namin yun. Alam nyo, aywan ko kung ano ba ang tawag yun sa sa Tagalog. Kasi kung sa amin, lakisan ba? Yung gaganunin yung damit mo para makita nila na wala kang panty. Ayan, tapos pagtatawanan ka, tapos kukunin yung mga papel mo, pupunit-punitin kasi nga wala naman daw kaming karapatan mag-aral kasi nga ang papangit, ang babaho. Ayun. Tapos mga kapatid,
Lalaktaw na ako mga kapatid. Tapos mga kapatid, nung umuwi pa ako ng 2019, nakita ko po yung nang wakis-wakis sa amuha sa una ba, na yung tinataas yung mga palda namin o yung damit namin para ipakita na wala kaming panty. Nakita ko po mga kapatid, nako, nagkagidlay siya. Ano ba yung nagkagidlay? Yung parang laspag na po siya mga kapatid, at saka ang, nako, parang siya na ang walang panty. Ay nako, natawa ako. Oo. Tapos, yung babae na laging nagsasabi sa akin na mabaho, naku mga kapatid, nakasabay ko siya sa tricycle. Nagkatabi pa kami. Parang hindi niya ako natandaan or nagkunwari lang siya na hindi niya ako natandaan. Kinausap ko po talaga. Sabi ko sa kanya, "Hi manang, natandaan mo ba ako?" Sabi niya, "Sino ka nga ba?" Sino daw ako? Sabi ko, siyempre sabi ko, "Ako si Gigi, di ba? Naalala mo ba? Na tinatawag mo nga kami lagi na mga mabaho at saka mga madumi." Sabi niya, ay, hindi niya matandaan na ganun ang tawag niya sa amin. Pero mga kapatid, sa totoo lang, parang gusto ko talagang tumawa kasi ito yung aral mga kapatid. Wag tayong mang-ape ng mga gusgusin, or 'di ba? Pag makakita po tayo ng mga dumi, yun, alam niyo mga kapatid, yun ang sinabi ko sa pamangkin ko. Pag makakita ka ng madumi, wag mo silang pangdirihan. Kasi malay mo pagdating ng panahon, mas malinis pa sila sa inyo. Alam mo yun. Tapos sabi ko, pag makakita ka rin ng mga bata na walang panty, bilhan mo ng panty. Meron namang meron namang 50 pesos lang na panty, bilhan mo. Tapos kahit dalawa lang, tapos i-wash and wear. Or isa lang, 50 pesos. Pag uwi nila, labahan, isampay, kinabukasan, suot din nila ulit. Hindi totoo talaga ito mga kapatid. Kasi parang nalungkot, tatawa ako pero nalulungkot nga din ako kasi aral talaga, di ba? Noon inaapi-api nila ako. O kita mo, nung kasi nung umuwi po ako talaga mga kapatid, andoon siya kasi nagpalitson yung ate ko. Nandoon siya. Hindi ko na lang i-mention, basta alam niya na kung sino yun siya. Sabi ko sa kanya, asikasuhin, bigyan ng lechon, bigyan ng pagkain, bigyan ng ay naku. Ayun. Kaya mga kapatid, wag po talaga tayong manghusga ng tao kasi pagdating ng panahon, hindi po natin alam na kung paano po natin alipustahin yung mga taong inaalipusta natin. Baka mamaya pagdating ng araw tayo din ang maalipusta, di ba? Pero hindi pa ako nang alipusta mga kapatid kasi ang kapal naman ng mukha ko mga alipusta ako, di ba? Hindi naman sa akin galing yung kung anong meron ako, galing naman yung sa asawa ko, di ba? Napulot nga lang din ako ng asawa ko. Pero anyway, yun nga ang sinasabi ko. Yung may kaibigan kasi ako nasa New Jersey lockdown lang ako ulit. Meron akong kaibigan nasa New Jersey, pareho po kami ng pinagdaanan. Talagang kung paano kami api-apihin noon sa eskwelahan. So ngayon, yung kaibigan ko nandoon sa New Jersey, may sariling salon, nail salon. Ayan, kaya nga sinasabi ko, sabi niya nga sa akin, "Bes, punta ka dito para magpa-picture tayo." Tapos ngayon po na meron na akong YouTube channel. Pag natapos ko talaga itong aking pag-aaral, ay pupuntahan ko talaga siya. Tapos sana mawala na itong pandemya na ito para puntahan ko po talaga siya. Mag-vlog po kaming dalawa. So anyway mga kapatid, hindi po ito sa pagyayabang Pag ito aral Aral po ito sa mga taong masyadong hindi naman sila mayaman. Pero bakit sila matapobre? Ngayon kung madumi? Dapat nga maintindihan nila baka kasi wala nga mga magulang, kawawa nga So anyway mga kapatid, pag kasi, yung mga tao kasi, ang tinitingnan nyo ngayon lang kung ano yung nangyayari ngayon, hindi nila titingnan yung mangyayari po sa susunod na mga panahon. Kaya mga kapatid, beware po talaga tayo manghusga mga kapatid ng mga kapwa natin. Kasi malay mo, 'di ba? Ayan, yung mga inaapi pagdating ng panahon. Ay naku mga kapatid, mayroon talaga akong gustong ikwento. Kaso lang, naku, maraming magagalit sa akin. Ay naku mga kapatid, yun lang mga kapatid, pasensya na po kayo at tatalon-talon ako kasi mahirap naman kung ikwento ko lahat yung buhay ko, 'di ba? Kung i-series ko yung buhay ko, baka hanggang sa mamatay ako hindi matapos yung kwento ko. Ay nako, kung ikwento ko lang lahat talaga yung mga pinagdaanan namin sa aming mga kamag-anakan, nako. Malay mo biglang madulas yung dila ko at masabi ko talaga kung ano yung mga pinagdaanan ko sa mga kamag-anakan ko, di ba? Ayan, at saka yung pinagdaanan ng bunso namin, ayan, di ba, nung umalis nga ako,
yung bunso kong kapatid ay naiwan. Naiwan, kaya ayan. Itawa na lang na dati mga kapatid, pag nagkwento ako, wala kayong makitang tawa sa mukha ko, talagang iyak ako ng iyak para akong para akong aywan. Ayan, kasi siyempre masakit di ba? Pero ngayon wala na, natatawa na lang ako, pero masakit talaga yun. Anyway mga kapatid, hanggang dito po muna ako, at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po ninyo ako mga kapatid, at isusubscribe ko din po kayo. Iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, tulungan po tayo mga kapatid. Ayan, mga kapatid, meron po ako ulit chika sa inyo ha. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong panonood. Bye!